Narinig iyon ni Ashton Blumentritt. Tila sirang plak ang nagpaulit-ulit iyon sa kanyang diwa. Please Indigo, ilayo mo kami kay Ashton. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Nag-igting ang kanyang panga, tumalim din ang kanyang mga mata. At ang matalim na titig na iyon ni Ashton Blumentritt, ang unang bumungad kay Emmy pagpasok niya sa loob ng silid. Pinanlamagan siya ng katawan. Automatikong nabitawan niya ang hawak niyang teddy bear at chocolate. Napaatras siya at tarantang tinungo ang pintuang kanyang pinasukan, ngunit bago pa siya makalabas ay samarado na iyon. Sinubukan niyang hilahin iyon ngunit hindi na niya mabuksan. Lalo tuloy lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang lingunin niya si Ashton, ay kitang-kita niya ang paglapit ng lalaki. Tila isa itong mabangis na leon na anumang oras ay lalapain siya. Ano ba? Matinis siyang napatili nang masukol siya ni Ashton Blumentritt. Halos ibaon na niya ang sarili sa dingding, nang itukod ng lalaki ang kamay nito sa pader. Dahil gahibla lamang ang layo nito sa kanya, ay amoy na amoy ang pabango nitong swabe sa pangamoy. Kandalunok siya nang mariin itong tumitig sa kanya. Hindi niya maitatangging malakas ang dating ng lalaki, ngunit mas nangingibabaw lamang ang galit niya kaysa sa paghanga. I just can't understand what are you afraid of? Napatiimbaga naman ang babae dahil sa tinuran nito. Tinatanong mo yan, nakalimutan mo na ba ang ginawa mong kababuyan? Naramdaman niya ang pag-ahon ng galit sa kanyang dibdib. It's just one mistake, Emmy. Kumuyam ang kamao nitong nakatukod sa pader. Kitang-kita rin ng dalaga ang pag-igting ng panga nito. One big mistake. Sinira mo ang buhay ko. Kusang napatigil si Emmy sa sasabihin niya, nang maalala niya si Hyde. Alam niya sa sarili niyang hindi nasira ang buhay niya sa pagdating ng kanyang anak. What? Continue what you're about to say. You abuse me. Hindi na niya napigil ang pagtulo ng kanyang luha, dahil sa labis na pagpipigil sa kanyang galit. It's already 4 years ago. Why can't you just forgive me? Let's start a new for our son. Ayoko. Hindi kita kayang patawarin. Galit na galit ako sa'yo. I despise you. Kitang-kita ang paglitaw ng litid nito sa maputi at makinis nitong leeg. Then I'll give you time until you forgive me. You don't need to stay away from me. Puno ng hinanakit ang mata nitong nakatitig sa dalaga. Gayunpaman ay hindi nito nabawasan ang nagpupuyos na damdamin ng babae. Ayoko sayo. Aalis kami ni Hyde. Itinulak niya ito. Nagtagumpay naman siyang makalayo sa kanya. You are in my territory. Dumagundong ang sigaw nito sa loob ng silid. You can't run away from me, Emmy. Napalunok na lamang si Emmy. Nang makita ang matalim nitong tingin, at ang pagtatangis ng ngipin nito. Anong gagawin mo? Hindi na naiwasan ni Emmy ang mataranta, nang makita niya humakbang ito palapit sa kanya. Sinubukan niyang umatras upang tumakas, subalit nakakadalawang hakbang pa lamang siya, ay nahuli na nito ang kanyang baywang. Bago pa siya makahuma ay nagawa siyang isampi nito sa kanyang balikat. Ibaba mo ako. Pinagbabayo niya ang likod ng lalaki. Ngunit napasinghap siya nang ibagsak siya nito sa malambot na kama. Bago pa siya makatayo, ay nakaupo na sa kanyang hita si Ashton Blumentritt. Anong plinaplano mo? Pinanindigan siya ng balahibo nang makita niyang hinubad nito ang kanyang t-shirt. Noon niya napatunayan kung gaano kotikas ang katawan nito. Matipuno ang dibdib nitong may ilang balahibo. Tila inukit ang 8 mapipintog na abs nito. Gayunman ay hindi na iyon napagtuunan ng pansin ni Emmy, dahil sa labis na takot. Anong gagawin mo? Hindi naman umimik ang lalaki. Mabilis nitong hinuli ang kanyang kamay. Anong balak mong gawin? Lalo siyang napatili. Tila eksperto itong mabilis na naitali ang kanyang mga kamay sa headboard ng kama. You will stay there until you will not understand whom you belong with. I hate you, Ashton. Pakawalan mo ako. Nagpumiglas siya sa pagbabaka sakaling makawala siya. Ngunit hindi sinasadya ay nalihis ang suot na nightgown nito. Lumantad ang makinis at maputi nitong mga binti. Hindi yun nakaligtas sa paningin ng lalaki. Napalunok sa putaheng nasa ibabaw ng kanyang kama. Nag-init ang kanyang pakiramdam, lalo pa at lantad na rin ang red lacy underwear ng babae. Ganon ang epekto ng babae sa kanya. Sa 2 beses na binihisan niya ito, ay labis-labis na self-control ang kanyang ginawa. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Emmy ang paninitig ni Ashton sa ibang bahagi ng kanyang katawan.
Ano, may plano ka na naman ba? Matinis na sigaw nito sa kanya. Tila naman nagpantig ang pandinig ni Ashton sa narinig. Tinawid nito ang kanilang distansya, at muling umupo sa kandungan ng babae. Bumukas ang bibig nito upang umalma, ngunit bago pa may lumabas na salita roon, ay sinakop na nito ang kanyang labi. Pinilit niyang kumawala, ngunit tila nang hina ang kalamnan niya, nang maramdaman niya ang paggapang ng mainit na haplos ni Ashton sa kanyang baywang. Mainit at tila nakakapaso ang pagdikit nito sa kanyang balat. Napabulong siya nang maramdaman niya ang pagpisil ni Ashton sa kanyang balat. Tila lalo siyang nanghina, nang maramdaman nito ang pagbaba ng halik niya sa kanyang leeg. Tila biglang tumangay yung kanyang katinuan, dahil sa ibang nadama. Ngunit ang pagkalunod niya sa pagnanasang nabuhay sa kanyang dugo, at tila naglaho nang marinig niya ang tunog ng pagpunit ng kanyang damit. Nang dama ko ang halik ng lalaki sa kanyang malusog na katawan, ay tila sirang plak ang nagplay sa utak niya ang nangyari 4 years ago. Ang alaala ng paghalik ni Ashton, na parabang sinasamba ang katawan niya noon. Tila malinaw niyang nakita sa isip ang marahas na pag-angkin nito sa kanya noon. Tila naririnig pa niya ang pagbulong nito na nagpahindak sa kanya. Nahikbi na lamang si Emmy sa pagbalik ng bangungot, na matagal na niyang ibinaon sa limot. Natigilan naman si Ashton, nang marinig niya ang hikbi ng babae. Nang magangat siya ng tingin, ay kitang-kita niya ang pagdaloy ng masaganang luha sa pisngi ng babae. Tila bigla siyang natauhan. Mabilis niyang kinalas ang pagkakagapos ng kamay nito. Gusto niyang suntukin ang sarili, nang makita niya ang pamumulan ng pulsuhan nito. "I'm sorry," ngunit hindi umimik ang babae, sa halip ay patalikod na tumagilid ito ng higa, at umiiyak na niyakap ang hubad na sarili. Napasabunot na lamang ng buhok si Ashton Blumentritt, bago siya kumilos upang kunin ang kumot at kumuutan ang babae. Ilang sandali niyang tinitigan si Emmy, bago siya nagdesisyong umupo sa gilid ng kama. Tinangka niyang hawakan ang balikat nito, subalit umatras ang tapang niya, nang makita niya ang pagyugyug ng balikat nito. Aniya, hindi pa siya napapatawad nito, ngunit nakagawa na naman siya ng kasalanan. Emmy. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Emmy ang mababang tinig ni Ashton Villacorda. Naiinis siya, hindi lamang sa lalaki, kundi maging sa kanyang sarili. Naiinis siya dahil nagustuhan ng katawan niya ang haplos nito. Aniya, kung hindi lamang bumalik sa isip niya ang pang-aabuso nito sa kanya, ay baka tuluyan na siyang bumigay. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pandidiri sa sarili. "Sa ayaw at sa gusto mo, aalis kami ni Hyde." Namumula ang mata nitong bumaling kay Ashton Blumentritt. Masasalamin roon ang labis na galit. "Hindi ako papayag na lumaki ang anak ko sa poder ng gaya mo." Mariing saad niya. Napakuyom ng kamao si Ashton. Ang kaninang maamo niyang mata ay muling tumalim. Aniya sa sarili hindi siya papayag, nakahanda siyang peralin ang karahasan huwag lamang siya nitong iwan. Tuluyang naglaho ang emosyon sa kanyang mga mata, at unti-unting yumarko ang gilid ng kanyang labi. "Let's just see kung magagawa mong umalis." Automatikong napalingon si Emmy sa pintuan nang bumukas iyon. Mula roon ay pumasok ang isang katulong, mahihinuha iyon sa suot niyang kulay dark blue na unipormeng pangkatulong. Nasa 5 flat lamang ang tangkad nito, ngunit may kalakihan ng pangangatawan nito. Medyo may kalakihan ng hugis, almond na mga mata nito. Natural na manipis ang kilay, at hindi maayos ang arko. Hindi katangusan ang ilong nito, na tulad ng tipikal na Pinoy. Maamo ang bukas ng kanyang mukha. Larawan ito ng simple at mabait na ginang. Walang emosyong bumalik ang tingin ng dalaga sa dingding ng silid, matapos ang panandaliang pagsuri ng tingin sa babae. Aware naman siyang 5 beses sa isang araw kung pumasok ang katulong, upang bigyan siya ng makakain. Ngunit umasa pa rin siyang sa pagbukas ng pinto, ay ang kanyang anak na ang papasok. Labis-labis na siyang nanabik na makita ito. At habang nadidagdagan ng araw na hindi niya ito nasisilayan, ay tila lalo siyang nanghihina. Aniya, ikamamatay niya kapag tuluyang nawala sa kanya ang mahal niyang anak. Marahan namang inilapag ng katulong ang pagkain sa ibabaw ng mesa. Matapos iyon ay bumaling siya kay Emmy na nakaupo sa kama, habang tulalang nakapukol ang tingin sa dingding. Hindi na ito katulad noong unang araw na panay ang kalampag niya sa pinto, at sinisigaw na palabasan siya ng silid. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng awa para sa babae.
Sa mahigit isang linggong hinahatiran niya ito ng pagkain, ay kapansin-pansin ang katamlayan nito. Halos hindi rin ito ginagalaw ang mga pagkaing dinadala niya. Aniya sa sarili, kung wala lang siguro ang dalawang armadong bantay sa labas ng pinto ng silid, ay baka nagtangka na itong tumakas. Nakahanda na po ang hapunan niyo, lady. Nanatili itong walang imek. Ni hindi nito tinapunan ng tingin ang katulong. May gusto ka bang iutos, Lady Emmy? Noon siya bumaling ng tingin sa katulong. Kapansin-pansin ang pamumugto ng mga singkit na mata nito. Gayunpaman ay hindi pa rin may kakaila ang kagandahang taglay nito, kahit magulo ang nakalugay nitong buhok na hanggang siko ang haba. Suot-suot pa rin ito ang bestidang kulay lila na suot pa niya kahapon. Gusto kong lumabas. Natigilan naman ang katulong. Ramdam naman niyang iyon ang gusto ng babae, ngunit hindi niya inaasahan isa sa tinig niya iyon. Sa lumipas kasing mga araw, ay tila ba hindi siya nito nakikita at naririnig. Gusto kong makita ang anak ko. Mahinang saad niya. Nanubig ang mga mata nito, at tila ba anumang oras ay maluluha ito. Pero lady, miss na miss ko na ang anak ko, saad niya bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin. Binigyan na lamang ng katulong ng tinging nakikisimpat siya si Emmy. Tulungan mo akong makalabas dito. Puno ng pagsusumamo ang mga mata nito. Lady, tumayo sa pagkakaupo si Emmy, at mabilis na lumapit sa kanya. Kaagad din itong hinuli ang mga kamay ng katulong. Tulungan mo ako please. Kitang-kita nito ang pagtulo ng kanyang luha. Nasa ganon silang ayos nang bumukas ang pinto. Parehong naaga nito ang kanilang atensyon. Hindi nagawang alisin ni Emmy ang tingin niya roon, nang makita kung sino ang pumasok. Tila ba tumigil ang ikot ng mundo sa presensya nito. Hindi na rin nagawang magsalita ng katulong. Nang masinaw niya kung sinong nagbukas ay kaagad itong nagbawi ng kamay mula sa pagkakahawak ni Emmy. Hindi naman siya napigilan nito, dahil nanatili ang atensyon niya sa pumasok. Sinamantala iyon ng katulong, umatras siya palayo sa kanyang babaeng amo. Nang ilang hakbang na lamang ang distansya nila ng dalaga, ay bumaling si Ashton sa katulong. Marahan nitong ipinilig ang ulo, at saka makahulugang tumingin sa pinto. Nakuha naman ng katulong ang ibig niyang sabihin. Agad itong humakbang palabas ng silid. Nang tuluyang makaalis ang katulong ay bumalik ang tingin nito kay Emma. Nagsalubong ang kanilang mga titig. Hindi naman moari ni Emmy kung ano ang kanyang mararamdaman. Tila may nag-iba sa hitsura ni Ashton Blumentritt. Tila lumiwanag ang mukha nito. Aniya sa sarili, siguro ay dahil sa bagong ahit, at wala na ang maliit nitong mga bigute. O marahil dahil nakasuot ito ng kulay puting polo. O maaari ring nanibago lang siyang makita ulit ang lalaki. Mula kasi nang magkaroon sila ng komprontasyon matapos siyang igapos sa kama, ay galit itong umalis ng silid. Kinabukasan ay hindi na siya nakalabas sa kwartong iyon. Mula rin noon ay hindi na niya nakita si Hyde, at kahit anino ni Ashton Blumentritt. Lalong nadagdagan noon ang pagkamuhi niya sa lalaki, nang sabihin ng katulong na ipinagbabawal na palabasin siya sa loob ng kwartong kanyang tinuluyan. Ngunit ngayong nasa harap na niya ito, ay tila ba nawalan na siya ng lakas ng loob na pagsalitaan ito ng masama. Plinano niya noon na sasampalin at tatadyakan niya ito sa oras na makita, ngunit ngayong nasa harap na niya ito, ay tila ba wala na siyang lakas. Marahil dahil sa ideyang walang maitutulong ang kanyang pagtatapang-tapangan. I hope you learned your lesson now. Mahinahon ngunit walang emosyong turan nito. Mariing napapikit si Emmy, bago marahang tumango. I wanna hear it. Napakuyom siya ng kamao. Linunok niya ang bar sa kanyang lalamunan, at tinipon ang kanyang pagtitimpi. Hindi na kami aalis. Mahina niyang saad. Labag iyon sa kalooban niya, ngunit aniya sa sarili ay walang mangyayari kung di siya magpapakumbaba. Lalo siyang mahihirapan kapag nagmatigas pa siya. If you want to see our son, fix yourself and join us for breakfast. Tinalikuran din siya nito matapos sabihin iyon. Nang makaalis ang lalaki, ay mabigat ang hakbang ni Emmy na tinungo ang banyo upang maligo. Makalipas ang kulang-kulang 30 minuto, ay natapos din siyang magbihis. Napili niyang isuot ang isang kulay beige na puff-sleeve dress, na abot hanggang tuhod ang haba. Kulay beige din ang napili niyang pansapin sa paa. Matapos siyang makapagpahid ng lotion, ay lumabas na siya ng silid.
Hindi siya nagpahid ng kahit anong kolorete sa mukha, gayunpaman ay nag-uumapo pa rin ang natural niyang ganda kahit mapotla siya, at mas malaki ang mga eyebags niya kaysa sa dati. Nang makarating siya sa dining R, ay nabungaran niya agad si Ashton Blumentritt. Walang emosyon ang kulay kayumanggi nitong mga mata na sinuri ang kanyang kabuuan. Binawi lamang ng babae ang tingin, nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Nang lingunin ay iyon ay hindi na niya napigil ang pagtulo ng kanyang luha. Mama, kaagad na tinawid ng bata ang distansya nila. Kaagad naman siyang umupo upang magpantay sila at may akap ang anak. Humigpit ang yakap niya sa bata, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Bakit ka po umiiyak mama? Kumawala siya sa pagkakayakap sa kanya, at tinitigan ng luha ang pisngi niya. Namiss kasi kita ng sobra baby. Pinilit ngumiti ni Emmy. Hindi naman umimik ang bata. Nanatili itong nakatitig sa kanyang mukha. Pinyunas niya ang kanyang luha. Ayaw niyang nakikita iyon ng kanyang anak. Bakit wala kang sagot? Sabi ko namiss kita. Hindi mo ba namiss si mama? Namiss po. Humalukip-kap ito pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Ikaw po kasi mama kapag po pinupuntahan ka namin ni Papa, tulog ka na po. Pinuntahan mo ako. Opo, kaso lagi ka pong tulog. Bago muling makaimik si Emmy, ay natigil siya dahil sa malakas na pagtawag sa pangalan ni Ashton Blumentritt. Uncle, ilabas mo si Emmy. Ilabas mo ang mag-ina ko. Tila wala sa sariling napatayo si Emmy. Kilala niya ang boses iyon ni Dark Indigo. Hindi po kayo pwedeng pumasok dito, young master. Narinig niyang saad ng isang katulong. Kitang-kita rin niyang hinarangan ng dalawang lalaki si Indigo, upang huwag tuluyang makalapit sa kanila. Aya, bring Hyde to his room. Mahina hong tura ni Ashton sa isang katulong na naroon. Noon na tuluyang nakumpirma ni Emmy na lahat ng kasambahay sa bahay nito ay tinatawag niyang Aya. Lumapit din siya kay Hyde. Iniluhod din nito ang isa niyang tuhod, upang magpantay silang dalawa. Baby, please follow Aya. I'll just talk to your cousin. Tila nahihipnotismo namang tumungo ang bata. Nang lumapit ang katulong at hinawakan ang kamay nito, at marahan siyang hilahin, ay walang reklamo itong sumunod. Kaagad ring tumayo si Ashton, pagkatapos ay humakbang ito paarap. Pamwesto ito sa harap ni Emmy na parabang binabakuran niya ang babae. Here's the DNA result uncle. Mas mahinahon na ito kumpara kanina, ngunit tila nagbabaga ang kayumanggi nitong mga mata na nakatingin sa kanyang tiyuhin. That's fake. Puno ng kasiguruhang saad ni Ashton. Sandali lang nitong tinitigan ang papel, ngunit hindi siya nag-abalang tanggapin iyon. You should see it uncle. Be fair to me. Meron din akong katibayan na anak ko si Hyde. Para namang hinaplos ang puso ni Emmy sa nakitang sinseridad kay Indigo. Kabaligtaran naman iyon ng kay Ashton na nanatiling walang emosyon, habang nakatingin sa kanyang pamangkin. Malinaw ang resulta, uncle it's positive. Anak ko si Hyde. That's fake. Don't fool me Indigo. Huwag mo kaming paikutan. Mariing saad nito. Kitang-kita ang pag-igting ng kanyang panga. Ikaw ang tumigil sa pagpapaikot sa buhay namin uncle. Maayos kami pero bigla kang dumating at ginulo ang lahat. Nakipagtagisan ng tingin si Dark Indigo sa kanyang tiyuhin. Ibigay mo kung anong akin uncle. Natawa naman ng mapakla ang kanyang tiyuhin. Yours. Binigyan niya ito ng nanguuyam na tingin. From the very beginning Indigo, Destiny already said, Emmy is mine. She's meant for me. Napalunok naman si Emmy sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa takbo ng usapan ng dalawa. Aniya sa sarili, napakahaba naman yata ng hair niya. When Emmy and I met, nagkataon lang na nandun ka. But you start believing that you and my heroine are meant for each other. Napaawang ang labi ng dalaga sa narinig. Nagsisimula na siyang maguluhan. Wake up from your fantasies Indigo. Keep in your mind that Emmy is mine from the very beginning. Napakuyom naman ng kamao si Indigo. Lalong nagtanges ang bagang nito. Hindi totoo yan uncle. Hindi mo sana makikilala si Emmy kung di kita niyaya noon. Anong pinagsasabi niyo dyan Sabat ng babae. Hindi na niya napigil ang sarili dahil sa kuryosidad. Para na akong syunga dito na walang kaalam-alam. Ano ba yang from the very beginning na yan?
Lumingon sa kanya si Ashton, bago muling tumingin kay Dark Indigo. Tell her Indigo, tell her the whole truth. Flashback. Pagkababa pa lamang ng sasakyan ni Ashton, ay nakita na niya agad ang kanyang hinahanap. Indigo, your father is very worried. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Sorry uncle, ngayon lang naman Tinakasan kasi nito ang kanyang bodyguard, at sumama sa mga kaklase niya. Naengganyo itong sumama sa kanila, dahil ang birthday celebrant ay hindi tulad niyang galing sa mayamang angkan. I enjoyed the day uncle. I never thought I could enjoy such kind of birthday party. Bakas ang galak sa mukha ng kanyang pamangkin. Napabuntong hininga na lamang si Ashton. Naintindihan din naman niya ito, dumaan rin naman siya sa ganoong edad. But for sure, pag uwi mo ng bahay nyo, pagagalitan ka ng daddy mo. That's why I called you, uncle, I need your help. Oh I got it. Napangiti na lamang si Indigo aniya, the best talaga ang Uncle Ashton niya. Hindi lang siya nagkaroon ng tiyuhin kundi parang nagkaroon din siya ng nakakatandang kapatid. Ngunit ang ngiti nito ay unti-unting naglaho, nang makita niyang nasa hindi kalayuan ang kanyang bodyguard, kasama nito ang lang tauhan ng daddy niya. Tara na, nandyan na sila. Bago pa makahuma si Ashton, ay nahawakan na siya ni Indigo sa braso, hinila siya nito at tinangay palayo. Nagpatangay na lang din siya, nang malengganan niya ang tauhan ng kanyang kuya Gabriel. Let's use my car. Lumingon ito sa kanyang sasakyan na nasa hindi kalayuan. Nandun pa sila uncle. Makikita nila tayo, kapag pumunta tayo doon. Mabubuko rin ako kapag ganon. Ilang lakad at takbo pa ang ginawa nila. Kung saan saang kanto sila sumuot, hanggang sa hindi na nila makita ang mga tauhan ni Gabriel Villacorda. I think we're already lost. Iginala ni Ashton Blumentritt ang paningin sa paligid. Makipot ang eskanitang kinaroroonan nila ng kanyang pamangkin. Dikit-dikit ang mga bahay, ngunit walang masyadong tao sa paligid, marahil dahil medyo may kadiliman sa kinaroroonan nila. Pasado 8:00 pa lamang ng gabi, ngunit mukhang sira ang lamppost sa bahaging iyon. Let's get out of here. Parang delikado rito. Umakto silang humakbang paalis, ngunit ang kanilang paghakbang ay natigil nang salubungin sila ng liwanag na nagmumula sa dalawang flashlight. Pinuntirya ng may hawak ang kanilang mga mata, kaya naman isinangga nila ang kanilang mga palad, upang hindi sila masilaw. Mga bata, mukhang naligaw kayo Saad ng isa. Nasa 58 feet ang tangkad nito, ngunit di hamak na mas malaki ang pangangatawan nito kaysa sa kanya. Bilugan ang tiyan nitong tila buntis. Ang kasama naman niya parang kinyo lang sa nutrisyon sa kapayatan. Mukha silang rich kid pre. Sumipol pa ang isa na pinasadahan ng suot niyang itim na business suit. Sunod nitong sinuri ng tingin si Indigo, na nakasuot pa ng school uniform. Ganda ng relo mo bata. Baka pwedeng pa-arbor. Tumawa ito ng nakakakilabot. Lumapit ang lalaking payat kay Indigo. Ganda rin ng sapatos mo bata. Akin na lang yan. Stay away from me. Tumawa lamang sila sa tinuran ni Dark Indigo. Inglesero pare. Rich kid nga talaga. Muli pa silang nagtawanan, at nag-appear pagkatapos. Let's get out of here Indigo. Hinawakan ni Ashton ang braso ng kanyang pamangkin, at marahang hinila paalis ngunit mabilis silang hinarang ng isa sa kanila. Hep hep. Sinong nagsabing pwede na kayong umalis? Mabilis ding lumapit ang isa sa likuran ni Ashton, at tinutukan ito ng kutsilyo sa tagiliran. Ano? Papalag ka. Napakuyom na lamang ng kamao si Ashton Blumentritt. Alam niyang tagilid sila, dahil may mga dalang patalim ang mga ito. Bukod pa riyan ay hindi nila kabisado ang lugar. Uncle, ano bata? Lalaban ka rin. Gusto mo to? Inamban niya ng suntok si Indigo. Bago pa tuluyang damapo ang kamao ng lalaking payat sa kanyang pamangkin, ay mabilis niya itong sinipa sa tiyan. Nang sandaling nagtangka itong saktan si Dark Indigo, ay tila nakalimutan na niyang may nakatutok na bagay sa kanya. Napangiwi na lamang siya, nang maramdaman niya ang paghapdi sa kanyang tagiliran. Nang ahas ka talagang manlaban ha? Muli niya itong ginawa. Uncle, mangiyak-ngiyak na lamang na napahiyaw si Dark Indigo, nang makita niya ang pagbagsak ni Ashton Blumentritt sa lupa, habang sapaw-sapaw nito ang dumudugo niyang tagiliran. Ano bata? Gusto mong tuluyan ko yang kasama mo? Hindi na lamang siya umimik.
Napaluhod na lang siya sa tabi ng kanyang tiyuhin. Bigay mo sakin yan. Hinablot nito ang kanyang backpack. Ibibigay ko po lahat. Huwag niyo lang pong kaming saktan ng uncle ko. Good boy naman pala eh. Kung di lang sana pumalag yung uncle mo, edi sana hindi siya nasaktan. Hinablot nito ang wallet na hawak ni Indigo. Tiba-tiba tayo pare. Ngunit natigilan sila ng dam ako ang liwanag sa kinaroroonan nila. Lahat sila ay automatikong napalingon sa pinagmulan ng liwanag. Hoy ano yan ha? Tinig iyon ng isang babae. Nakasabit sa leeg nito ang isang headlight. Ang kanang kamay nito ay may hawak na 2x2 na kahoy na napatong sa balikat niya. Ano yan? Baka gusto niyong i-share, wala itong katakot-takot na humakbang palapit sa kanila. Huwag kang makialam dito ineng, papatulan ka namin kahit babae ka. Nang makalapit ito ay noon nasuri ng mabuti ni Dark Indigo ang kanyang kabuuan. Balingkinitan ang pangangatawan nito. Nasa mahigit 5 talampakan ang tangkad nito. Nakasuot ito ng ternong kulay pink na jogger at hoodie jacket. Hoy Thunders na buntis. Baka di mo alam, teritoryo ng tatay ko dito. Pinamaywangan pa niya ito, gamit ang isa niyang kamay. Aba, sinong tinawag mong buntis ha? Ikaw, show nga lang. Hindi makapick up. Lalo namang nanggigil ang lalaking malaki ang tiyan. Papatulan ko na talaga tong paslit na ta. Galawin mo kahit hibla lang ng buhok ko, di ka na makakalabas ng buhay dito. At akala mo naman, matatakot kami sa'yo bata. Tumawa pa ang lalaking payat. Mamang malnourished, huwag kang ang maingay, bumabaho ang paligid. Walang hiyang bata ito ah. Iharap mo ang tatay mo samin, nang siya ang masempolan namin. Halabat na damay ang tatay ko dito. Pinanliitan niya ng mata ang lalaki. Baka di mo alam, tatay ko, mafia boss. Lalo namang humagalpak ng tawa ang dalawang lalaki. Halika nga ditong bata ka. Napaka-cute mo, ang sarap mong isako. Ikaw ang lumapit dito. Sinenyasan pa niya ito, gamit ang kanyang hintuturo. Nababanas na talaga ako sa iyong bata ka. Isasako talaga kita, at saka kita, ibibitin ng patiwarik. Gigil na lumapit ang lalaking payat sa batang babae. Ngunit bago pa tuluyang makalapit sa kanya ang lalaki, ay sinalubong na niya ito ng hampas sa noo. Napasinghap na lamang si Indigo sa nakita. Hindi pa siya nakontento sa isa lang, muli niya itong pinaghahampas gamit ang hawak niyang kahoy. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa matamba ito sa sahig. Duguan ang mukha nito, ngunit halatang buhay pa naman dahil kita ang pamimilipit nito sa sakit. Ang hina mo, nagpatalo ka talaga sa bata. Hindi lang bata, babae pa. Iniwan sila ng lalaking mataba, at lumapit sa babae, at sa kasamahan nitong nakahandusay sa sahig. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ang lalaki, ay mabilis itong pam ito ng sunod-sunod. Anong ginagawa mo? Muli itong pam ito ng pam ito. Bago pa makahuma ang lalaki, ay unti-unting bumukas ang ilaw ng mga lamppost. Kainis kang bata ka. Lalong nanggigil ang lalaki, kasabay ng paghakbang nito palapit sa babae. Tulong. Magnanakaw. Matinis na hiyaw nito. Tulungan niyo kami. Bago pa tuluyang makalapit ang lalaki sa kanya, ay bumukas ang bintana at pinto ng ilan sa mga bahay. Hoy ano yan? Hiyaw yun mula sa isang lalaking malaki ang pangangatawan. Mga kabitbahay. May mga kawatan. Sigaw ng isa sa mga nakiusyoso. Nanlamig ang katawan ng lalaki, nang makita niyang lumabas ang mga kalalakihan mula sa kani-kanilang bahay. May araw ka rin sakin bata. Banta nito sa dalaga, bago ito kumaripas ng takbo. Ang mga kalalakihang nagsilabas naman ay sinundan nila ito. Ang babae naman ay binitiwan ng hawak niyang kahoy, at dali-daling lumapit sa kanila. Okay lang ba yang kasama mo kuya? Puno ng pag-aalala sa mukha nito, habang nakatingin sa namumutlang si Ashton. I don't know. Kanina pa siya nasaktan. Sandali lang tumayo ito, at hinubad ang suot niyang hoodie jacket. Naiwan ang suot nitong pink t-shirt. Tulungan mo akong maitali ito sa kanya, para mapigil ang pagdurugo. Nang makahuma si Indigo, ay iniangat niya ang katawan ng kanyang tiyuhin. Ang babae naman ay itinali ang hoodie jacket sa bewang nito. Kapatid mo ba siya kuya? He is my uncle. Uncle. As in tiyuhin. Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Yeah, he is just 5 years ahead of me. Saludo naman ako sa lolo mo kuya.
Nagawa pang humabol. Hindi na napigilan ni Dark Indigo ang pagsilay ng ngiti sa labi niya, dahil sa tinuran nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay narinig na nila ang tunog ng ambulansya. Dito po, tumayo at kumaway-kaway pa ang babae, upang hindi malampasan ng ambulansya ang makipot na eskanitang kinaroroonan nila. Maya-maya lang ay pumasok ang dalawang lalaking may hawak-hawak na stretcher. Thank you. Nagawa pang mahawakan ni Ashton Blumentritt ang kamay ng batang babae, bago nila ito mailagay sa stretcher. Ngumiti naman ang babae bilang tugon. Sumunod ito sa kanila, hanggang sa may pasok nila si Ashton sa loob ng ambulansya. Nang makapasok sa loob ng sasakyan si Dark Indigo, ay muling nagtama ang mga mata nila ng dalagita. What's your name? Pahabol na tanong nito. Emmy. Narinig niya iyon bago tuluyang isara ng wrist-square ang pinto ng sasakyan. Nakuha ni Ashton ang kanyang atensyon, nang hawakan at pisilin nito ang kanyang kamay. She deserve a reward for helping us. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon sa kanyang tiyuhin. Please do me a favor, Indigo. Ano po iyon? Sinsero itong tumingin sa mata ng kanyang pamangkin bago magsalita. Bring that lady to me after my recovery. I will make her my queen.